Nandito na ang ating idolo, Congressman Tito Pasasao! Ayaw! Okay, mamaya mapapakinggan nyo si Congressman Kiko. Magpapahinga lang sandali, ha? O Kiko, mukhang naisuhan mo si John Vic Rimulya. Pinaghandaan ka nung loko-loko. Naisahan mo ang mga ulol na tarantado. Wala sa protest park! Naisahan sila! Nag-aabang doon! Nandito si Congressman Kiko Pasasao! Napakatalino talaga ni Kiko. Dahil naisahan niya si John Vic Rimulya. Ay! Si John Vic ngayon ay naroon sa Sports Park. Hinahantay niya doon si Kong Kiko. Si Kong Kiko nandito na. Ah, alam niyo bakit? Matalino talaga ang matching. Naisahan din! O, di ba? Naniwala na kayo. Di ko yung doon. Hindi lang ko namin sinabi sa inyo, yung Protest Park, di ko! Laki yun! Para pumunta sila doon. Ginawa po talaga namin yun, Dikoy. Kaya yung mga nagsasabi sa social media, bakit hindi kayo pumunta sa Protest Park? Dikoy nga yan eh. Okay, babalik na muna ang ating kasamahan na si Miss Amor. Okay! Ang sakit sa bangs, John Vic. Uy, parang bigla ako naging babae today! Oh my God, akala ko ba? That's not so fair! But anyway, I was just so starstruck kasi imagine ha, a 27 years old Gen Z, right? Working in the Congress, surrounded by the crocodiles, pero malakas ang loob. Right? Samantalang maraming Pilipino, negosyante, private individuals, yung mga taong may posisyon na sana dapat may boses ay hindi bumuboses. So let's take an inspiration from Congressman Kiko Barzaga and speak your voice. Dapat matapos na ang kagaguhan ng Marcos administration. Marcos, resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Panahon na para putulin ang sungay mula sa pinakataas-taasang sangay ng gobyerno, which is the executive branch of the Republic of the Philippines, which is President Ferdinand Marcos Jr., his wife, Liza Araneta Marcos, his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, down to their last minions in the Congress and in the Senate. Again, I am not here to talk about how much money they rob from us because it's so apparent and it's so obvious. Alam natin yan lahat. They're so famous for being so magnanakaw, from the Congress to the Senate, from the DOH to the DPWH to the Bureau of Customs to the Bureau of Immigration. Lahat ng sangay ng pamahalaan, ninanakaw nila ang pondo instead na magsilbi sa bayan. Ang kakapal ng mga pagmumukha. Ang sabi ko nga noon sa batasan, magnakaw ng magnakaw ng magnakaw kayong lahat. Dahil kahit matiisin ang mga Filipino, may sukdulan ang pagtitiis at galit ng mga Filipino. At huwag na tayong maghintay ng susunod na taon. Ito na ang sukdulan! Tayo nang wakasan ang pamumuno ng isang
Pilipino na lumalaban ng patas. Yes! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Recess PH! Lahat ay dapat mag-resign. Kongreso, Senado, Pangulo. Lahat ng may kabulastugan sa pagsiservisyo publiko. Lahat dapat mag-resign. They have every obligation to restore the public trust of the Republic. Dahil trabaho nila yon. We are not asking for too much. That is exactly their role as a public servant. We should normalize demanding for something that we deserve dahil tayo ang nagpapasweldo sa bawat isa sa kanila. Tama! Mag-special shout out tayo. Boyeng Rimulya! Putang ina mo ka! Oh, banal! Banal! Banal ng pangalan mo! Pero asal demonyo ka! Tama! Kung gaano kapangit ng pagmumukha mo, sana binawi mo na lang sa pag-uugali. Pero, kinota mo ba? Tama! Mahihiya maging si Satanas sa'yo.